Ang daming pwedeng ipagawa nito na classroom, school building, tulay, kalye, development sa ating bansa. Ang nawala. 1.7 trillion daw po halaga ng pera na sumabit sa flood control program, project at iba pang infrastructure sa ating bansa sa loob ng 10 taon. Ayan na, 10 taon ang pinag-uusapan ayon sa ICI at Department of Public Works and Highway. Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highway. 10 taon. Ganun lang, 10 taon. Pero 1.7 trillion pesos. Ang laking pera niyan. Kaya pala sa nakaraang 10 taon, mula ng Duterte administration ng 6 na taon, at itong mga nakaraang ilang taon, kaya pala mabagal ang mga project, kasi yan, nawala, ninakaw, pinagparti-partihan, inabuso ng mga corrupt government official, elected, appointed, career, at mga private contractors ang pera ng bayan. Ganyang kalala. Kaya again, magpasalamat tayo dahil ipinatigil ni Pangulong Marcos. Nakita ni Pangulong Marcos after 2.5 years ng kanyang administration na ito'y ginawa noong July sa State of the Nation Address. Yun yung 2.5 years ng kanyang administration, nakita niya, nasaan ang pera? Bakit walang development? Yung pala pinagparti-partihan. Kaya tayo bina, maraming namatay, maraming nasirang ari-arian. Ipinatigil niya. Iba kumpara kay Duterte. Na si Duterte noon ilang beses umamin corrupt ang public works, maraming ghost projects sa Department of Public Works, wala naman siyang ginawang pag-iimbestiga. Wala siyang ipinakulong na taga-DPWS, politiko. As in wala, ingay lang, nagsalita lang, pero hindi na ipatigil. Kay Pangulong Marcos, hindi salita at ginawa pa. Sinabi na, ginawa pa. Sabi niya, mahiya naman kayo. Ihaharap ko, ipapakilala ko, ipapublish ko ang mga sangkot dito sa nawawalang pera. At mananagot sila, makukulong sila. Ayan na. Ginawa na ni Pangulong Marcos. At ngayon lumalabas sa combined investigation ng ICI at TPWS. Ito nga sinasabi natin. 1.7 trillion. Napakaraming pera niyan. 1.7 trillion. Daming nagpasasa dyan. Kaya pala sa sarap ng buhay ng politiko, ang sarap ng buhay ng kontraktor, nakakabili ng mga luxury car, pati mga district engineer, mayroong mga sports car dahil dito. So, meron ng bilyong na recover, kung ilang bilyon na na-recover ng gobyerno, so maliit pa yon. Yung mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya, inoksyon na, 7 lang yata yung nabili, maliit lang pa rin, marami pa, dapat habulin. Yan po ang naging kalagayan ng ating bansa sa nakalipas na 10 taon. Nakakalungkot, nakakahiya, nakakagalit ang kanilang mga ginawa. Kaya tama lang, walang Merry Christmas sa kanila. Makukulong sila lahat hanggang sa mga susunod na taon at pag napatunayan habang buhay na pagkakakulong. Iyan ang kailangan na malaman at makita ng mamamayang Pilipinong pinagnakawan ng 1.7 trillion pesos ng mga corrupt government official noon at ngayon. Yan ang maliwanag. Salamat Mr. President. Sineryoso mo ito. Yan ang kailangan ng bayan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Ito yung isang nakapagtataka. Bakit kaya si former Speaker Martin Romualdez lang at Saldico ang mainit na pinag-uusapan sa Kongreso? Ako kasi sa akin personal na opinion at paniniwala at observation at naging karanasan sa Kongreso. Ang mga Deputy Speaker, Majority Leader, Assistant Majority Leader o core group malapit sa Speaker, maraming nakukuhang blessing yan. Travel sa abroad, mga project, at pera galing sa national budget. Kasi ang Speaker at Chairman ng Committee on Operation, mga Vice Chairman ng Committee,
at senior official kasama ang Deputy Speaker, yan po ang talagang maraming nakukuhang benepisyo para sa kailang distrito. Pero bakit yung mga Deputy Speaker napakarami yan? 5, 6, 10 yata yan. Bakit walang iniimbestigahan? Although ang isang binanggit ni Boyeng Remulla, Ombudsman, ay yung si dating Deputy Speaker Dong Gonzales ng Pampanga. Yung pala ay contractor din. Wow! Yan ay Senior Deputy Speaker. Hindi ko sinabing corrupt siya. Pero ang alam ng Ombudsman, contractor. Congressman na, contractor pa. Ay yung ibang mga Deputy Speaker. Ang nabanggit kasi dun sa mga naunang 20 mga congressman, speaker lang, Saldico at mga district congressman eh. Pero yung mga malaking at may influensya sa kongreso, bakit hindi sila nabanggit? Again, hindi ko sinabing corrupt sila. Bakit nga, tataka lang ako, bakit hindi sila nabanggit? Puntahan nyo ang mga distrito ng mga deputy speaker. Maraming project yung naiuwi, malamang bilyon-bilyon din. Kung yung pangkaraniwang congressman nakapag-uwi ng daan-daang milyong project sa kanyang distrito, paano hindi magagawa yan ng senior or mga deputy speaker, majority leader, senior vice chairman ng Committee on Appropriation? Sila nag-a-approve niyan. Posible rin may kinalaman sa insertion. Bakit si dating speaker lang naiipit at saka si Saldico? Alam niyo kung bakit? Yung tanong ko, ako na rin sasagot. Mangyari kasi, umasa na lang itong Kongreso sa investigasyon ng Blue Ribbon at saka ng ICI. Dating nag-iimbestiga na, ipinatigil pa. Ipinatigil yan bago nag-resign si Romualdez, yung TRADCOM, yung Committee on Public Works, Blue Ribbon Committee, at saka yung Committee on Public Account. Nagsisimula na sila nun. Bago nag-resign si Speaker Romualdez, ipinatigil. Pag-take over ng bagong speaker, hindi naman itinuloy. Until now, wala silang ginagawa. Kaya ang tanong bakit? Kasi kung sila ay nag-imbestiga in aid of legislation at inimbitahan nila ang mga contractor at mga district engineer, ituturo na mga yan kung sinong congressman ang proponent ng project. Ituturo na mga yan kung sinong kasapakat nila. Itinigil eh. So wala kung na-identify, kakaunti. Yung 20 congressman nabanggit, galing yung impormasyon sa Blue Ribbon Committee. Galing sa district engineer at saka kay Diskaya. Di ba? Yun po yun. Ang pag-asa na lang natin na lumabas ang mga pangalan pa ng mga congressman ay yung ledger, yung listahan na hawak ng mga Yandaya, ng mga Diskaya, na ipinakuha ng Blue Ribbon Committee last hearing, doon sa kanyang bahay at opisina. At alam ko nakuha na. Isusumiti yan sa next hearing kung kailan mangyari. Hindi may tatago ng Diskaya dahil sila ang umamin na meron silang ledger, meron silang listahan ng mga proponent ng project, ng mga politiko. Yun lalabas. Sa akin pong paniniwala at opinion, kung hindi ipinatigil ni Romualdez at hindi na-stop ang investigasyon ng Kongreso, marami sana tayong malalaman mula sa kayang resource person kung sino ang mga ponente ng mga kongresista. O baka naman kaya ipinatigil talagang gusto nilang pagtakpan. Malaya na kayo makapag-isip nun kung ano inyong paniniwala. Ako'y tagapaghatid lang ng mga nangyayari at pagbibigay ng opinyon sa mga buhay na katotohanan, naglulumiya, nagdudumila na mga garapalang pang-aabuso, maaaring may takipan pa nga.